So welcome dito sa Buena Vista, Quezon, kung saan mag-locate tayo na isang property na along Barangay Road. And then ito po ay may lot area po na 1.2 hectares. So sa mga buyers ko po na naghahanap ng property na along cemented road and then mahaba ang frontage, ayan, so watch nyo na tong video na to. Pero bago tayo magsimula, siyempre po as always, paki-like, paki-share and subscribe sa ating YouTube channel. And then kung sakaling magustuhan nyo po si property, ayan, meron po kaming mga number nasa itaas lang yung screen, so pwede nyo po kami i-message. WhatsApp and Viber na po yan. Ano po? So excited na akong ikutin si farm. So let's go. Ayan, bago tayo pumasok kay farm lot, pakita ko muna po sa inyo yung pinaka road po natin. So mapapansin natin, medyo malapad yung ating pinaka barangay road. And then at the same time, bagong bago po yung kalsada na yan, maputi pa. So fresh na fresh yung ating road, ano po. And then kung lalabas naman po tayo papunta dun sa ating provincial road, tayo po ay nasa 400 meters lang, makakalabas na po tayo ng ating provincial road, kung saan pwede na po tayong sumakay ng bus and then tricycle. Ayan. So may mga pampasahero naman, mga transportation po dito sa may pinakalabas po ng ating provincial road. Ano po? And then tayo po ay natuhog po ng pinakakalsada. So meron tayong maliit na part dito. Mamaya bibigay ko yung details. Medyo mataas po yung nasa right side natin. Pero ang kalakihan po ni property ay nandito sa may pinaka left side po natin. So puno siya ng mga tanim na niyog. So nagsimula lang muna ako dito sa may pinaka dulo ng ating frontage. Ayan, kung saan makikita natin yung puno ng niyog na yan. And then babaybayin ko po yung pinaka kahabaan ng frontage. Ano po? Para ma-estimate natin kung gaano kahaba ba yung ating frontage. Pero kagandahan, tinamaan po si property ng cemented road na. So pagbaba nyo po ng sasakyan, ayan, property niya na po. Dito tayo dadaan sa medyo safe at hindi masukal. Pero pwede naman po tayong bumaba kahit saan. Kung magsisimula po tayo doon, pwede naman tayong bumaba papunta dyan sa loob. Pero dito tayo magsimula sa medyo safe tayo. Masukal kasi. Ayan, doon sa nakapark na motor namin, no, tayo magsimula. So mahaba po yung frontage nito ha, mamaya bibigay ko sa inyo yung details. And then ito po, sako pa rin po yan. Ayan, so ito na yung pinaka-end nung ating frontage, buhat dun sa unang pinuntahan natin kung saan malapit tayo dun sa may pinaka-provincial road. So estimated ko po, tayo po ay nasa 150 meters na frontage. Ayan, mahaba-haba, ano po. So pwedeng ipasok ang ating sasakyan patungo dito sa may pinaka-loob ni property. Pero bago tayo pumasok dito sa kalakihan ni property, explain ko muna po yung pinaka left side niya. I mean right side po, ano po. So left side ko to and then right side ko to. Ito po ay nasa 1,000 square meter lang naman po yung nasakop ng ating right side. Pero medyo may kataasan po siya, ano po. So upland naman siya. So binibigay ko lang yung reality. Pero kagandahan, konti lang naman yung nasakop natin dito sa may right side. Ang kalakihan po ay nasa left side po natin, kung saan nasa slope area po tayo. Pero napaka-gradual naman. Kayang ipasok si car. So hindi naman siya ganun kalalim buhat dun sa may pinaka road. Kagandahan itong mga ganitong tayo naman ng lupa. Hindi naman po siya naiistakan ng tubig. So dito tayo papasok. Nandito pwede ipasok si car. Wow, ang ganda. So dito pa lang sa may pinakabungad, makikita na natin yung karamihan ng niyog na hitik sa bunga. And then estimated po natin nasa 200 ang puno ng niyog po dito. Ano po? So meron tayong mga fruit bearing katulad ng langka. And then meron tayong dalandan, saging. So yan pa lang yung nakikita ko dito sa may pinaka harapan. Ikot pa rin naman tayo para makita natin yung ibang part. Ayan, so lakad tayo.
Uy, may mga kawayan dito. And then, meron din tayong star apple. Ayan po. Kagandahan kay property, almost complete na po ito. Ano po? So, meron na tayong source ng kuryente. And then, meron tayong source ng tubig. Mamaya lalapitan natin yun. Ganda. Medyo masukal lang. Pero napakadali niyang ikutin kasi yun nga po, even slope siya. Pero sobrang gradual lang. Bagay na bagay ito sa mga may edad na gustong mag-farm. Ang ganda ng pinakatayo ng lupa niya. Uy, dami niyog dito. Meron tayong mga puno ng kakao. And then, marami din tayong puno ng kawayan. So, kasama pa po yan, yung karamihan ng mga niyog na yan. Pakita po ng kasama ko yung pinaka boundary niya po. Ano po yung pinaka muhon. And then, tuturo niya po yung pinaka tinuturo nung kasama ko yung pinaka hangganan niya. So yung kinatatayuan po niya na yan, meron dating muhon dyan, and then medyo pataas po tayo dun sa part na yun. Ano po? Yan, ang ganda. Daming niyog. Ito yung mga pinaglukaran nila, and then yung pinakapagitan natin, ayan yung may puno ng langka na yan. Ayan po. So, itong part na to, hindi na yan kasama. Ano po? Pero si property po ay merong nakapaloob na sapa. So, pinaka-cut ng lupa natin, buhat dito sa may pinaka-kinatatayuan ko. And then, ito po yung pinaka-sapa na nakapaloob kay property. Pero makakakuha pa po tayo ng part dito sa may kabila kung saan tatawid tayo ng maliit na sapa. Pero maliit na portion na lang naman po yan. Medyo mataas na po kasi yung pinaka-tuktok doon. Pero konting part lang dito, buhat dun sa may pinaka-sapa. So, ito yung sapa. Makakakuha pa po tayo ng konting part or portion dito. Yan, so ikot pa rin tayo kay property. Ganda magtayo rito ng pinaka-kubo. So, ulitin ko lang po, yung pinakasapa po natin ay nakapaloob kay property. So, hindi tayo mamumblema ng tubig. Marlon, bakit may bakod? Sa kabilaan na. Okay, boundary niya. So, may pinakabakod na kasi may bahay po doon. So, hindi na yan sakop. So tayo po ay nasa 8 kilometers para makarating po tayo ng pinaka-town proper po ng Buena Vista. And then, ulitin ko lang po, another 400 meters para naman po makalabas po tayo ng pinaka-barangay road, and then yung ating provincial road. Ano po? So kagandahan, in total po, wala tayong dadaanan ng mga rough road or yung mga maputik. Lahat po ay cemented road ang dadaanan natin. Estimated income natin kay property, ito po ay naglulukad ng nasa 1,000 kabuo every 45 days. So, sure na may return income po si property. Ano po? And then, about naman po sa documents itong property na to, ito po ay OCT title, and then buhay pa po si owner. So, wala po tayong magiging problema.
About naman po dun sa mga sasagutin ni seller, sila po ay sasagot sa lahat ng gastusin maliban po dun sa ating transfer. So sila na po lahat, ano po, even yung capital gain tax natin, yan, sila po yung magbabayad niya. Sa mga buyers ko po na naghahanap ng property na along Barangay Road, along Cemented Road, and then at the same time may sure return income, ayan, so avail na po kayo mga ka-farmlat. Kung maisipan po nating bisitahin si 1.2 hectares dito po sa Buena Vista, Quezon, tayo po ay magko-consume ng travel time na nasa 7 hours kung tayo po ay manggagaling po ng Manila, no po. Yan, so papalabas tayo ng property, ano po, pero pahabol na details. Kung babaybayin po natin yung pinaka road na yan hanggang doon sa may dulo, nandyan po yung ating barangay road na maglalaro sa nasa 1.5 kilometers, ano po. So kung meron man po akong hindi nabanggit about this property, meron po kaming description sa baba. So click nyo na lang din po yun, ano po. Ayan, so lumabas na ako ng pinaka property. Pero tanaw na tanaw pa rin natin yung mga niyog dito kay kay 1.2. Ayan, no, ganda. So mga batang bata pa po yung mga niyog natin. Medyo matagal pa natin pakikinabangan yan. So ulitin ko lang po, kung sakaling magustuhan nyo si 1.2 hectares dito po sa Buena Vista, Quezon, message nyo na po kami sa aming WhatsApp and Viber na nasa taas po ng inyong screen. Ayan, napakagandang property along Barangay Road, along Cemented Road. So good for investment. May mga nagdadaan naman dito. So labas na tayo kay farm. Isang magandang property na naman yung nabisita natin for today. So by the way, it's me again, Olive, dito po sa Greenfield Realty. Avail na po kayo, and then thank you po dun sa mga nag-a-avail po ng aming mga farm lot, ano po. So thank you po sa mga patuloy na nagtitiwala po sa Greenfield Realty. So let's go, uwi na, and thank you for watching.